Dalo sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang ihahatid ng pamahalaan sa ilulunsad na bagong Pilipinas Serbisyo Fair Eastern Visayas bukas sa Leyte. Ang paghahanda ukol dyan alamin sa ulat ni Mela Lesmoras. Live, Mela! Espesyal ang magiging paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito nga sa Tacloban City sa Leyte. Paano ba naman talagang buhos ng ayuda, serbisyo at programa ang ihahandog ng pamahalaan? Saan ng Pilipinas Serbisyo Fair Eastern Visayas sa Tacloban City sa Leyte. Nagkalat na ang mga poster ukol sa aktibidad at nakahanda na rin ang Leyte Normal University na siyang pangunahing venue ng pagtitipon. Sa isang press conference, kapwa ibinida, dinatingog Party List Representative Jude Asidre at BPSF National Secretariat Lead Ponyong Gabunada na siksik, liglig at umaapaw na tulong at serbisyo ang ihahatid ng pamahalaan sa BPSF Eastern Visayas bukas. Ito ang unang pagkakataon na region-wide ang caravan bilang bahagi rin ng unang anibersaryo ng paglulunsad ng BPSF. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang aktibidad. Dito sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair Tacloban Eastern Visayas, mayroon po tayong mini BPSF simultaneously bukas at sa Sabado. Mamimigay din sila ng serbisyong bayan doon sa mga probinsya mismo na outside Leyte. So meron din po mga services doon, may mga payout din po, meron simultaneous program sa lahat ng probinsya ng Region 8. This is the first time we attempted to have this kind of model, and if this would be successful, we will replicate it to the succeeding bagong Pilipinas Serbisyo Fair para mas malawak, mas malaki, at mas inclusive yung bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sa kabuuan, inaasahang aabot sa 1.2 billion pesos na halaga ng serbisyo at programa ang ihahatid sa Serbisyo Fair at higit 2 milyong kilo ng bigas ang ipamamahagi para sa nasa 253,000 na benepisyaryo sa rehiyon. Ilan sa mga tampok dito ang kadiwa ng Pangulo, mobile veterinary clinic at turnover ng iba't ibang ayuda at tulong sa mga magsasaka. Ang LTFRB, ilulunsad naman ang kanilang fuel subsidy program at service contracting program. Ang TESDA naman, handog ang scholarship allowance distribution, scholarship listing at may free massage, haircut, pedicure at manicure pa. Hindi lang to numero hindi lang to datos. Nakikita namin ang impact na ginagawa ng mga programang ito at nagiging mas balanse at responsive tayo sa ating pagbalangkas ng pambansang budget. Napakalaking bagay po para sa mga kongresista na nakikita natin kung paano nababago ang mga buhay na natutugunan ng pangangailangan at lalong-lalo na on a macro level, we're basically pumping economies. But wait, there's more. Alam nyo bang ikinakasa na rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng bagong Pilipinas Serbisyo Center para permanente ng pakinabangan ng taong bayan ang one-stop shop caravan? Doon na natin ilalagay yung major frontline services na hindi nyo na kailangang lumipat pa sa isang bayan, papunta sa isang bayan, para siyang mall of services. So naisipan po ito ni Speaker Martin Romualdez at kauna-unahang itatayo dito sa Leyte, ngayong taon na to, ang bagong Pilipinas Serbisyo Center. At gagayahin po ito sa ibang probinsya kung saan dumaan ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Yan sa mga puntong ito, makikita nyo sa aking likuran na isinasagawa na yung dry run para sa programa bukas. Makikita nyo sa stage maraming upuan na nakalagay dyan dahil dayan higit 200 kongresista ang inaasahang dadalo sa launching ceremony ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair Eastern Visayas. Dayan, idagdag ko na lamang din, baka nagtataka yung iba bakit may mga kongresista sa BPSF launching. Paliwanag ni Congressman Asidre kanina sa press conference ay mahalaga na monitor ng mga kongresista ang ganitong programa dahil dayan, alam naman natin na sa Kongreso nanggagaling ang national budget at sa mabangitan ng kanilang monitoring sa ganitong programa, Serbisyo Fair, ay nakikita nga nila rin kung gaano kahalaga at ano-ano yung mga programa na talagang kinakailangan ng ating mga kababayan. Dayan? Maraming salamat, Mela Lesmoras.